Next topic. Ito, ano naman to? Ah, hindi naman to Pilipinas. This is, pero iko-connecta natin sa Pilipinas tong next na story. Okay? Kasi ito ay nangyari sa Amerika doon sa kina Trump at Kamala Harris dahil election sa kanila, 'di ba? Election sa kanila at ilang araw na lang next week botohan na November 5. November 5 yun yung election day sa Amerika. And right now neck to neck ang laban ni Kamala Harris at saka ni Donald Trump. Although as of this moment sinasabi nila na malamang lumalamang si Trump and Kamala Harris is steadily dipping kasi medyo nawawala yung diskarte niya sa campaign. Okay? And yesterday, hindi ko alam yesterday or the other day, nagkaroon ng malaking rally sa Amerika itong sa Madison Square Garden sa New York itong si Donald Trump at madaming nagsalita doon. Alam mo, kaya lang ako interesado dito kasi parang wish ko sana ganyan din yung politics sa atin eh. Na ganyan ka exciting, 'di ba? Although medyo yung last election medyo parang ginagaya na nila 'to eh, tong style sa US. Pero iba pa rin talaga dito sa US. And ang isa sa mga nagsalita doon sa mega rally ni Donald Trump ay itong si Tony Hinchcliffe. Isa siyang stand-up comedian. Pinapanood ko 'to sa Kill Tony, one of the best podcast comedy podcast 'yon sa US. Minsan i-watch party natin yung Donald Trump at saka Joe Biden episode. The funniest podcast na napanood ko yun, yung Kill Tony with Donald Trump and Joe Biden. Pero impersonators lang yun. Okay, so nagsalita siya dito sa Trump Vance rally sa Madison Square Garden. And dahil comedian siya, meron siyang mga jokes. Kasi iba yung comedy sa Amerika eh. Iba yung comedy sa kanila. Hindi yung comedy na Bong Navarro, ni na Vice Ganda. Although si Vice Ganda medyo may similarities pero iba pa rin eh. More like yung yung mga katulad ni na Alex Calleja, yan, sina Mike Unson. Mga ganun ng ganun ng style dun sa Amerika. Although of course, mas diverse yung kanila. And dito ang isang malaking pinagkaiba ng comedy sa Amerika, comedy sa kanila para sa akin to can influence politics. Napakalaki ng impluwensya ng mga comedians sa politika. Yung mga late night show host, sina Conan O'Brien, sina tawag dito, sina Jimmy Kimmel, sina Jimmy Fallon, yan, sina Stephen Colbert, si Greg Gutfeld, 'di ba? Kasi pag pinag-usapan nila sina Donald Trump, sina George Bush dati, sina Clinton, 'di ba? Tapos si Kamala Harris, yung SNL, isa pa 'yun. Ano sila eh, nagde-determine sila ng mood ng tao sa isang politiko. And dito kasi sa atin, yung political comedy almost non-existent eh kasi masyadong pikon ng mga Pinoy pagdating sa ganito pa. Or hindi ko alam kung masyado tayong Pinoy kasi pikon kasi ginagawa naman yun yung mga post natin sa Facebook nakakatawa naman eh. It's a form of comedy. Pero wala tayong masyadong stand-up comedians and yung mga stand-up comedians natin, they are not very active on politics. For whatever reason, maaring takot sila or maaring hindi naman talaga sila mahilig sa politics. Okay, pero ang politics natin aren't really influenced by comedians. Kung let's say si Vice Ganda may sinabi siya, but it's not because of Vice Ganda's comedy. It's because
celebrity si Vice Ganda, 'di ba? It would be the same reason kung let's say si Chris Aquino ay nagsalita tungkol sa politika, 'di ba? Hindi ibig sabihin hindi dahil sa pagiging comedian, hindi dahil sa artwork ng comedy ni Vice Ganda kaya siya papakinggan. It's just because Vice Ganda is one of the biggest celebrities in the Philippines. If that makes, kung naiintindihan nyo lang yung sinabi ko. Okay, pero ito, pakinggan natin tong set ni Tony Hinchcliffe sa dahil madaming nagalit sa kanya dahil sinasabi niya nila na racist daw itong comedy, itong mga pinagsasabi ni Tony Hinchcliffe dito. So panoorin natin, tingnan natin kung ma-appreciate ng mga manonood ang comedy na ito. Madison Square Garden, how we feeling, huh? Right. Wow, isn't this special? 17 years ago, I was sleeping in my car behind the Comedy Store in LA, and I'm proud to say this is my 4th time performing at Madison Square Garden, the most famous arena in the damn world. The American dream alive and well right here. This is very different than where I'm used to performing, though. I'm used to nighttime with people drinking, not so many babies in the crowd, and people that are obviously only here for Lee Greenwood tonight. Baba pala to. Teka. Normally, I don't make my political beliefs a known thing. It's divisive for a comedian to do that, but just know I sleep well at night knowing who I'm voting for. Okay, so makatrap siya. I-skip natin. And if you use the promo code KillTony, you can also... It's absolutely wild to see. And in Texas, stuff is really, really crazy. We're right there by a wide open border. Where are my proud Latinos at tonight? Yun yung malaking issue sa kanila, yung You guys border. see what I mean? It's wide open. There's so many Illegal of them. immigration. It's absolutely incredible. Believe it or not, people, I welcome migrants to the United States of America with open arms. And by open arms, I mean like this. It's wild. And these Latinos, they love making babies too. Just know that. They do. They do. There's no pulling out. They don't do that. They come inside, just like they did to our country. Real thing. Hindi pa natin. And, you know, used to be able to tell people to Google stuff. My mom's a boomer in the state of Ohio. Dapat pala niready ko na yung mga Comedy clips. setup. There's some people here. All right, very good. I like it. I have other policies that I think it should be implemented as well. Like me personally, I think football should be all year round. Yeah. So many great athletes. I don't know about you guys, but I think that Travis Kelce might be the next O.J. Simpson. Boyfriend ni ni Taylor Swift. Feels good in here. The other side's got a lot of crazy endorsements. Swift, Eminem, Leo DiCaprio, Beyonce. Every day the Democratic Party looks more and more like a P. Diddy party. Oh, Anyway, may okay. mga meron siyang binanggit dito tungkol sa sa Puerto Rico, hindi ko lang mahanap. So meron siyang binanggit din tungkol sa mga stereotypes about Palestinians at saka Jewish, 'di ba? And doon sa Puerto Rico, sabi niya parang island of garbage daw yung Puerto Rico. Ganyan. Tapos yung teka, subukan nating hanapin. Teka, baka dito sa crude racist jokes, 'di ba? Well, it would really depend. So basically, panoorin niyo lang to kung gusto niyo. Kung racist sa inyo 'yan, it would be up to you. Personal judgment mo na 'yon, 'di ba? And kasi magkakaiba naman tayo ng mga taste talaga sa mga jokes. Yung iba nung sinapak ni Will Smith si Chris Rock, 'di ba? May mga tao na ano ba 'yan, nag-joke lang
sinapak mo na, 'di ba? Parang can't you take a joke, parang ganyan. Yung iba naman talagang justified na justified eh. Inano mo siya eh, parang ininsulto mo yung asawa ko, talaga namang tatamaan ka sa akin pag ginawa mo sa akin 'yun, 'di ba? So what I'm saying is magkakaiba tayo ng ng standards ng tolerance sa jokes. But for me kasi, again, sa kanila kasi, para sa akin kasi jokes are part of free speech, 'di ba? Para sa akin lahat lahat ay kumbaga parang meron kang license as a comedian o at least di hamak na mas mahaba yung license mo as a comedian. Lalo na kung makikita ng mga tao na nagpe-perform ka, 'di ba? You are on the stage and you are performing. And and also ginagawa rin naman ng mga ng mga comedians doon sa kabila, doon sa company ng mga Democrats. Actually, gabi-gabi nga kawawa si Donald Trump doon sa doon sa mga palabas din na Jimmy Kimmel, 'di ba? Sinasabihan din nila na this rally na pinagsalitaan nitong si Tony Hinchcliffe, the Democrats were calling it a Nazi party, 'di ba? Nazi party, 'di ba? Yun ang sinasabi nila. You're gonna accuse ilan bang capacity ng Madison Square Garden na ganun kadaming tao na Nazis, 'di ba? So what do you expect, 'di ba? Although they're not even etong si Tony Hinchcliffe, hindi naman siya he was not even directing the jokes to Kamala Harris. It's just that yun lang talaga yung brand of comedy niya kasi ang genre nitong si Tony Hinchcliffe is yung mga roast. Yung mga roast na joke na comedy. Ibig sabihin yung mga asar, pang-asar yun. Kumbaga parang pang ano bang tawag doon? Roasting, ano bang parang gigisahin mo pero in a comedic way. Ganon ang ganon yung description siguro na pwede kong ibigay sa ngayon. Roasting, yung comedy, yun na isang klase ng comedy yun, yung pag-roast. And most of the time, yung mga roast na comedy are crude jokes. Napaka-crude. Ibig sabihin, minsan bastos, minsan walang tasteless, pero nakakatawa. 'Di ba? Of course, yung nakakatawa is also subjective. Lalo na kung Pilipino ka, tapos hindi mo first language ang English. 'Di ba? Hindi mo first language ang English. So, minsan yung mga jokes will be lost in translation. Pero minsan magegets mo naman kasi lalo na kung nasanay ka na nanonood ng mga stand-up comedy na galing sa US na English. Okay. So, siguro last thing that I want to say about this is siguro yung katulad nung kanina na sinasabi ko, parang comparing this to politics in the Philippines. Para sa akin kasi, if you cannot joke about somebody, then that means yung somebody na yun, that somebody is ruling you. 'Di ba? Na meron kang ikinatatakot kung bakit hindi mo siya makante, hindi mo siya ma-joke, 'di ba? Lalo let's say boss mo, 'di ba? Na hindi mo kilala, 'di ba? Hindi naman kayo friends. Tapos bigla mong i-joke. Tapos kasi may takot ka 'di ba? Na parang teka, hindi naman mag-aalinlangan ka kumbaga na wala ka sa lugar para i-joke 'yon, yung tao na 'yon. Or let's say tatay mo o nanay mo, tapos takot ka dun sa tatay o nanay mo. Hindi mo ma-joke. O kaya meron kang mga kaibigan na hindi mo naman ka-close. Siyempre may parang mag-aalangan ka. Kumbaga ibig sabihin hindi kayo pamilya, hindi kayo nasa isang community. Parang gano'n. Kumbaga merong division sa inyo. Kumbaga hindi kayo isa. Okay? Of course, hindi ko naman
iba naman yung nambabastos na joke. Iba naman yun, of course. Pero kung let's say, parang gentle ribbing na parang pwede mong sabihin na pangit ka, mga ganun. Diba? Hindi naman o kaya parang madaming klaseng joke na pang tropa, 'di ba? Na pag na pag tropa mo kahit sabihin mong pangit yung tropa mo ng harap-harapan, kung nagkakaintindihan kayo, na you understand na you are just joking around when you say things like that, then walang magiging issue, 'di ba? Pero kung merong issue, ibig sabihin hindi kayo friends, 'di ba? So, pero dito kasi sa isang society, mag-iiba kasi pag a group of people na let's say isang demographic, let's say sa kanila yung mga races, magkakaiba yung races 'di ba? O kaya LGBT, hindi ka na pwedeng mag-joke tungkol sa mga gays ngayon, sa mga lesbians, 'di ba? Meron ka ng consequence, meron ka ng dire consequence, pwede ka nang i-cancel, 'di ba? At pwedeng maapektuhan yung kabuhayan mo, pwedeng maapektuhan yung social status mo, 'di ba? Magkakaroon ka ng reputasyon na hindi maganda, 'di ba? So, kasi bawal 'to Ginoke mo yung isang grupo na kumbaga protektado, 'di ba? So, meron silang kapangyarihan kasi hindi ka naman maka-cancel ng isang taong walang kapangyarihan 'di ba? Let's say yung basurero, ika-cancel ka ng basurero. O kaya nung hindi man basurero, yung taong grasa, 'di ba? 'Di ba? Na 'di ba? Kumbaga parang imagine mo na cancel ka ng taong grasa. Ngayon, 'di ba? Kinancel ako ng taong grasa. So, kasi walang kapangyarihan sa society yung mga taong grasa. Hindi ko sinabing wala silang kwenta, pero they cannot command power like that. 'Di ba? Sila pa nga yung laging naapi, 'di ba? So, pero kung let's say yung isang community may kakayahan at will at ginagawa talaga nila 'yun, 'di ba? Actively looking for offenders na na bang iinsulto sa kanila, and they're gonna do something about it, then yun, that group has power, and they can abuse that power against you. Pero kung let's say they're gonna use it over some jokes na dati naman ginagawa mo, 'di ba? Na parang uh, last decade wala namang nobody bats an eyelash about it, and then all of a sudden bawal na, 'di ba? Nagkaroon ng pagbabago sa kultura. Then we're gonna have to review. Okay. So ngayon itong mga comedians, hopefully dumating ang araw para sa akin kasi ang political maturity ng isang bansa, you can tell kung gaano sila ka-open sa pagtanggap ng mga jokes. 'Di ba? Na they understand what a joke is. They know the difference between being offensive and fooling around. Kasi when you're fooling around and then everybody considers it offense, I think hindi okay yung society na yun. But that's just a personal opinion. Okay.